Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, siyempre, Misteryoso 007. Sa pagkakataon pong ito ay muli po ay ako ay muling magtuturo ng orasyon. Isang orasyon na naman po ang ating pag-aaralan na maaaring alam nyo na, no? At maaaring hindi nyo rin alam. Ano ba to? So ito ang orasyon panawag sa gumagambala. Kagaya po ng aking sinabi noong nakaraang video, ay muli ako mag-upload ng isang panawag muli, ibang klaseng panawag naman, upang mahuli mo ang gumagambala doon sa iyong ginagamot. Okay? At tandaan muli guys, tandaan muli na bago mo gawin ito, ay tiyakin mo na ikaw ay handang-handa na sa pakikipagdigmaan sa mga kampo ng kadiliman. Handang-handa na ang iyong physical at spiritual sa pakikipaglaban sa kanila. At nawa, kung sakaling gagamitin mo to, ay ikaw ay magtagumpay sa iyong misyon, sa iyong ginagawang panggagamot laban sa mga mapaminsalang mga makukulam, mambabarang, inkanto, demonyo, at kung ano-ano pa na merong kinalaman sa spiritual. Okay? Silang mga nilalang na nagbibigay ng pasakit sa mga tao, na nagkakaroon ng mga kagaya ng mga iba't ibang klaseng karamdaman. At kung matatandaan nyo guys, ay sinasabi ko din sa mga nakaraan video na kailangan ay focus talaga ikaw, bago mo patawasin, kailangan na kapag nakapag-poder ka na. At lagi kang magpo-poder, huwag mong kakalimutan magpoder araw-araw. Lahat ng alam mong poder, gamitin mo to araw-araw. Balabal, bakod, kasi yan ang magbibigay ng protection sa iyo habang ikaw ay nakikipaglaban o nakikipagkumbate. Tandaan nyo din na habang ikaw ay naandyan sa harapan ng iyong pasyente, at kung ito'y merong gambala talaga, meron talaga nagbibigay ng sakit, ng karamdaman sa kanya, ay ikaw ay kinakargahan na rin ng iyong nakakalaban. Okay? Nakikita ka na niya. At nagtatawas ka pa lang, maaaring kakargahan ka na agad niya. Maaring wasakin na lahat ang poder mo. Maaring higupin na lahat ng iyong kakayahan upang hindi mo siya matatalo. So kailangan handa ka. Handa ka. Kailangan may mga protection ka sa katawan. Kailangan ay matalo mo. Kailangan matalo mo ang iyong makakaharap sa oras at araw ng iyong ginagamot. Uulitin ko muli guys, hindi ka matatalo. Hindi ka matatalo. Focus ka at manalig ka, humingi ka ng tulong sa Diyos. Humingi ka ng tulong sa mga gabay mo. Humingi ka ng tulong sa mga mandirigmang anghel. Sa iyong pakikipaglaban. Kasi hindi mo alam kung sino ang iyong makakaharap. At higit sa lahat, para hindi ka matatalo, hindi ka iiwanan ng mga orasyong iyong ginagamit, wag kang kakaliwa. Okay? Wag kang kakaliwa. Hindi ka makakatikim ng pagkatalo. Ito ang lagi niyong itatandaan. Ito ang lagi niyong itatanim sa iyong isipan.
Huwag mong gagamitin sa kaliwa ang anumang orasyon na iyong natututunan. Pag ikaw ay gumawa ng kaliwa, magkakaroon ka na ng siwang ng butas, kahit anong lakas ng liwanag mo, kahit tagtag ka ng iyong mga proteksyon sa katawan, meron dyan siwang na kung saan ay maaaring doon katirahin ng iyong makakalaban at magiging sani ito ng iyong pagkatalo. Tandaan mo, tandaan mo din, di man ako galit, tandaan mo na kung ikaw ay matatalo sa laban ng kumbate, ay magiging sani ito na kapahamakan ng ginagamot mo at maging ng iyong sarili at maging ng iyong mga mahal sa buhay. So wag ka magpapatalo, wag ka magpapatalo sa iyong kalaban. Sa paanong paraan hindi ka matatalo? Humingi ka ng tulong sa Diyos, sa lahat ng mga gabay at ng mga kakampi mo, matutulong sa iyo, at huwag mong gagamitin ang mga orasyon sa kaliwa. Yun lang ang mga bagay na maaaring sabihin sa iyo. Yun lang ang mga bagay na lagi mong tatandaan. At paulit-ulit ko po yan sinasabi sa inyo. Para matanim sa inyong isipan, lahat ng mga sumusubaybay sa akin, para matanim sa inyong isipan, para ikaw ay ganyan, diretso ka lang. Diretso, huwag kang masisilaw, huwag kang masisilaw sa anumang karangyaan sa mundong ito, Huwag kang masisilaw kasi yan ang isa sa mga ginagamit ng mga demonyo upang ikaw ay kumaliwa. So, huwag kang masisilaw sa anumang karangyaan sa mundong ito. Okay? Para ikaw ay magtagumpay kung ano man ang mission mo, kung ano man ang nais mong gawin sa mga spiritual na kagaya nitong ating ginagawa. Okay, so marami na naman akong sinabi. Ito yung mga paalala lang lamang sa inyo mga kaibigan, mga guys. Isang paalala lang ito sa inyo. At nais ko lang ito na paulit-ulitin sa inyo upang hindi kayo mapahamak. Okay, kung kayo'y naniniwala kay misteryoso, sa aking mga tinuturo, maniwala din kayo sa aking mga sinasabi na kagaya nito para hindi ka mapahamak. Sampunang iyong mga mahal sa buhay. Okay? So ngayon, ang aking ituturo nga ay isang na naman panawag na kung saan ay ito ay panghuli mo doon sa mga gumagambala doon sa taong iyong ginagamot. Okay? So, ito ay inuusal lamang sa iyong isipan. Kung gusto mong usalin ng narinig, okay lang din. Pero ito inuusal sa isipan lamang. Okay? So, meron akong tuturo ng isang panawag, ito nga, ngayon. Kinukuha ko lang itong may parip tayo ng pastor dito. Okay. Okay guys. So, halimbawa guys, halimbawa, may palito ka ito. Halimbawa, nasa labas ka, nasa labas ka ng bahay at nakakita ka lang isang palito ng posporo. Okay? Nakakita ka lang isang palito ng posporo at doon na lang yung natitirang posporo mo, palito ng posporo mo. Sa pagpapasapi, at kapag ito dilagay mo dito, maaari itong maputol. Okay? Maaari siya maputol. So, kapag ito'y naputol, wala ka ng pang tusok sa kanya, di ba? So, ang gagawin mo, para hindi siya maputol, pwede mo naman siyang ganyanin. Idikit mo, at pwede mo siyang, mo ng thumb finger mo. Ganyan. Ha? Tapos ganyanin mo. Diba? Nakikita nyo guys? Pwede naman ganun. Sulitin ko, kung halimbawa, nag-iisa na lang yung palito mo, pwede mong gamitin ito at ilagay mo sa ganyan, ganyan. Tapos, finger, yan, ganyan. Tapos hawakan mo to,
Yan. Okay, pwede mo ganyan. Ganun mo siya. Diin mo lang. Diin mo lang. Diin mo lang yung palito. Huwag yung daliran, didiinan mo ha. Okay? So, ang gagawin nyo, ganito lang. Salam mo ito ng, ihip sa kasangkapan. Salam mo. Tapos, ganyan mo na siya. Kapit mo na. Dikit mo na siya. Yan, ganyan. Then, uusalin mo na yung orasyon sa iyong isipan. 3 ulit. Okay? 3 ulit, ganyan. Nakahawak ka, nakaganyan ka, nakahawak. Tapos ay usalin mo na yung orasyon. Ito ang orasyon. O poderoso mitam, Rey de los Herejes, sa kapangyarihan ng Sabaot at Karmantarukal General, sa lulang galang mani, etum igay manus die, yus egos, sa kapangyarihan ni Adonai Yehovah Sabaot, pumarito ka ngayon din, espiritong mapaminsala. Okay? Ganun ang usalin mo. Ihip mo, huli mo siya. Ganun mo lang siya. Ganun lang. Pero kapag halimbawa ikaw ay inuusal mo na yung sa kapangyarihan ni Adonai Yehovah Sabaot, pumarito ka, kumakakatok ka ng 4 na ulit. Okay? For example, nakaganyan ka, di ba? Yung isang kamay mo, ganyan. Kakatok ka sa kapangyarihan ni Adonai, 1, 2, 3, 4, Yehovah Sabaot. Habang binibigkas mo yung Adonai Yehovah Sabaot, kakatok ka ng, ng 4 na ulit, 1, 2, 3, 4. Okay? So, sana nakuha nyo Sana nakuha nyo. Hawakan mo, for example, ganyan. Okay, let's say, sabihin na natin nakaganyan siya. Di ba? Nakatusok siya. Ganyan. Sa kapangyarihan ni Adonai Yehovah Sabaot. Tapos ay sabihin mo na, pumarito ka. Ngayon din, espiritu mapaminsala. So, ganun lang, di ba? Tandaan, kapag inuusal mo na ang kapangyarihan ni Adonai Yehovah Sabaot, di ba? Nakakatok ka ng 4 na ulit. O mo man ikakatok na hindi naman gano'n, kakatok ka lang. Mahina lang siya, okay lang yun. Then usal ka ulit ng 2 ulit, kasi 3 ulit siyang usalin, saka mo ihip, sabay huli na siya, diba? So gawin lang ito ng tama at siguradong maniwala ka at talagang mahuhuli mo yung gumagambala. So yun guys, sa susunod na mga video, magkita-kita po muli tayo. At ituturo ko na yung mga panggapos, pamako kapag ito ay naiyo na napakalaga sa iyong ginagamot. So muli po, ako ang inyong lingkod, Misteryoso 007, na laging nagsasabi, God bless you all. Bye!